Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn mula October 6 to 12, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para so, someone na malapit sa inyo o someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Wow, richness. Wow! Parang wedding to eh. O magiging sila ng crush. So, ibig sabihin may engage. O baka nga ikakasal na sa week na to. O baka maging in a relationship na yung single. Kung ganun man, asahan na magiging prosperous ang connection na ito. O baka maging mayaman yung iba sa inyo dahil sa union na to, oh. So, ganyan ang dating. Passion. Ibang senaryo. News. Ano? Balita. Passion. So, sabihin natin tungkol to sa announcement, tungkol sa passion ng iba sa inyo. Depende kung ano bang passion na gusto nyo. Pero, sabihin na lang natin nasa work yung iba sa inyo. At yun yung work na gusto niya talaga. So, asahan ang news o announcement o declaration of something kung gano'n nga ang sitwasyon. Ito yung dream job ng iba sa inyo. Kung gano'n ang case, may matatanggap na news. Okay? Ngayon, sabihin naman natin walang work yung iba. Di habang nanonood ng TV o nagbabasa ng literal na newspaper, baka doon nila makita kung ano yung work na magiging passionate sila. Okay? Anything na parang desire. Kasi passion ay parang desire. So, makakatanggap ng news tungkol dito. Okay? So, depende kung ano bang dinidesire ng iba sa inyo. Sabihin natin, relasyon. News tungkol sa relasyon. Baka mabuntis, di ba? Dahil sa passion, nabuntis. O, ang desire nyo ay ex. O, who knows? Baka makatanggap nga ng information o news tungkol dito sa ex. O, baka mabuntis. Ayun lang naisip ko eh. So, punta na tayo sa susunod. Blessing. Wow, ito maganda. Oh. Sana maganda rin yung susunod. Oh, blessing. So, ibig sabihin, pwede itong vice versa. Kayo yung magiging blessing sa friend nyo o yung friend nyo ang magiging blessing sa buhay nyo. Okay? O pwede rin naman kung walang friend ay may makilala yung iba sa inyo na newfound friend na magiging blessing sa buhay ng iba sa inyo. So, doon lang naglalaro yung idea. Blessing, friendship. O may tutulong sa iba sa inyo in times of crisis. Pwede rin. Friend.
Ngayon, Sagittarius, Capricorn tayo. Lumabas ang Sagittarius. Ano yun? Pisces. Ano ba? So, maraming tao. Di ba? Maraming zodiac sign. Eh di hindi siya literal na tao. Magiging energy na lang to. Okay? Dahil nga, pare silang zodiac sign. Pero kung yung isa dyan, sa dalawa na yan ay naging description, eh di tao to. O yung isa dyan, eh wala eh. Pare silang zodiac sign. Eh di energy yan. Yun yung magiging energy nyo. Sa week na to. So, Sagittarius, asahan natin na magiging optimistic kayo, playful, magiging somewhat traveler, love for travel. O gusto nyo mag-explore ng mga kung ano-ano, baka mahiligan nyo ang topic ng wisdom o pagbabasa, ganyan. O pag-expand ng something. Ngayon, pwede rin tong card ng luck, di ba? Magiging somewhat lucky kayo. So, dito naman sa Pisces, ano yan? Ang Pisces ay card ng unconditional love. Whereas naman silang Jupiter eh, di ba? Ito nga lang naging water, ito naging fire. So, again, unconditional love ay posible sa week na to. So, pag sinabi mo unconditional love, hindi nababali. Yung love, kahit anong mangyari, hindi madaling mawala yung pagmamahal. Okay? O care sa someone. Parang love na walang kapalit, walang barrier. Magiging somewhat wise kayo. Pero kasi ano to eh, Pisces, so card din siya ng imagination. So, expect natin na magiging somewhat absent-minded kayo at dahil yung isip niyo parang laging lutang. Lagi kayong nag-imagine, nag-fantasize. Medyo clouded yung isip for some reason. Na para bang mahirapan kayong mag-isip ng tama dahil hindi niyo mabalance yung emotion sa logic o ang reality sa imagination. So, magiging somewhat emotional kayo kasi fire at water, sila yung card ng emotion. So, yun, expect natin na magiging fiery yung emotion nyo at emotional. Madaling magalit, madaling magtampo. Pisces, eh, di ba isda nga. So, pag ganyan, takot sa tao, gusto nila lumayo, magtago, mga isda. So, ibig sabihin, yung energy nyo dito, medyo mysterious, secretive. At gusto nyo solitude. Medyo introvert, pero ito extrovert. Paano yun? May combination ng, di ba, ambivient ba yun? Tama ba? Teka lang. Ambivert pala, sorry. Magiging ambivert. Yung iba sa inyo, combination ng extrovert at introvert. Balance siya. Okay? Yung feature na ganoon. So, ganyan ang energy nyo.
balance sa pagitan ng extrovert at introvert. Kaya ambivert. Intuitive din. Sana natin na magiging intuitive, magiging psychic yung iba sa inyo. Anyways, ano pa ba? Dagdagan pa ba natin to? Hindi na natin nagamit tong tarot. Ito muna. Bago to. Ano bang masasabi nito? Dagdag info. Nick. Sana hindi na natin kinuha to, no? Pangit kasi nung lumabas. Biruin mo. Magandang cards to, kaya lang itong dalawa. Bumaliktad sila. So, expect na natin na sa week na to medyo dahil nga ambivert kayo kanina, di ba? Hindi consistent yung energy nyo. So, pag ganun, medyo mahirapan kayo makisalumuha sa week na to. May times na gusto nyo, may times na ayaw. Inconsistent yung social power nyo. Minsan, cooperative. Minsan, hindi. Ganun. Medyo snobbish ang kalalabasan nito. O, somewhat like unreliable. Kasi, inconsistent yung energy. Baka ganun kayo i-view. Maging i-view ng mga ka-workmate nyo. Pwede rin ganun. Eto, medyo magiging problematic kayo kasi parang ano kakaproblema yung iba sa inyo sa ka-workmate. Kasi nga i-view kayo as unreliable. Anyways, ito na, pumunta na tayo dito. Para lang naman to sa mga may ka-workmates. Di kung walang ka-workmate, di huwag nyo na isipin. O pwede rin tumama to sa mga kakilala nyo na malapit sa inyo na may trabaho. Pwedeng anak, kaibigan, asawa. Ano to? Reverse fertility. Edi yung mga buntis dyan, whether kayo mismo to o kakilala nyo buntis, baka manganak na. Sa week na to, baka naman may kakilala kayo gusto nang mabuntis. Kaya lang nga for some reason may health problem. So kung ganun ang case, baka mabuntis na sa week na to. Kasi may change tayo dito sa topic ng fertility. O pregnancy. O kung hindi man to literal na baby, edi idea siguro to. Rebirth ng idea. So fertile yung brain sa pag-produce ng idea. At sa pag-bring din ng idea sa reality. Diba? Ganyan yung dating. Di ibig sabihin magiging active thinker yung iba sa inyo. Thinker na siya, problem solver pa. Ayan, ganyan ang dating. So, ganyan yung energy ng iba sa inyo sa week na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.